Wika? Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit sa araw-araw. Isang importanteng bagay upang mapagkonekta ang mga tao sa iisang lugar para na din maparating ang saloobin, kaisipan o anumang impormasyon sa isang tao at bagay. Malaki ang papel na ginagampanan ng wika bilang tagapagpanatili ng pambansang kamulatan at pagkakakilanlan. Wika ang tagapagbandila ng pagkakakilanlan ng isang bansa at ng mga mamamayan nito. Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman. Katulad ng ibang bagay, ang wika ng Pilipinas ay meron ding kasaysayan na nagpapatibay ng Pilipinong identidad. Ito ay nagpapakilala sa kung ano ang tunay na identidad ng isang Pilipino at ang influensya mula sa mga bansang sumakop dito na naging dahilan sa kung ano ang ating wika ngayon. Mula sa panahon ng katutubo, ang paraan ng pagsulat ng ating wika ay tinatawag na baybayin, kung saan tinutukoy lahat ng titik na ginagamit sa pagsusulat ng isang wika. Ang panahon ng Kastila ang siyang pagdating ni Magellan noong 1521 at ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, kasamang iba pang mga Espanyol. Ang wikang Tagalog ang siyang naging laganap ng mga panahong ito at ito ang wikang nauunawaan kahit saang lugar. Ang wikang Espanyol ay sadyang hindi itinuro ng mga mananakop na Espanyol sa kadahilan ng baka ito ay magamit laban sa kanila ng mga katutubong Pilipino. Ang panahon naman ng Amerikano kung saan naitatag or itinatag ni Lopez K. Santos, ang ama ng baliralang Pilipino, ang Akademyang Pilipino. Itong panahon ding ito ay naitatag ang panukalang batas bilang 148 na nagtatadhana sa pagtuturo ng katutubong dialekto sa mga paaralang bayan. Ang batas Commonwealth naman kung saan itinatag ang surian ng pambansang wika. Sa panahon din ng mga Amerikano, itinatag ang isang lupon para sa isang wikang opisyal upang pag-aralan ang tungkol sa wikang pambansa sa pamumuno ng dati nating Pangulo na si Pangulong Manuel L. Quezon noong 1934. Dumako naman tayo sa panahon ng mga Hapon. Sa panahong ito, ipinalabas ang ordinansa militar bilang 33 na nagsasaad ng Nihongo at Tagalog ang mga opisyal na wika. Dito din nabuo ang grupong Kalibati, kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas na may layuning mapabuti ang edukasyon at moral na herenasyon at mapaunlad ang kabuhayan sa Pilipinas. Sa panahon naman ng ating pagsasalita at sa maging sa kasalukuyan, dito na naitatag na maging wikang Filipino ang ating pambansang wika. Ito na ay naging opisyal noong 1987 gamit ang batas 1987 Artikulo